Pinalawak na serbisyo ng TESDA para matulungan ang mga estudyante nito at update sa iba pang mga programa ating pag-usapan. Kasama si Secretary Jose Francisco Kiko Benitez, ang Director General ng TESDA. Secretary Benitez, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Magandang tanghali din. Apo. Sec, binigyan din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang support para sa technical, vocational o TechVoc programs. Ano po ba ang inyong masasabi dito? Siguro sana maging malinaw sa ating mga kababayan, no, na it is really inspiring actually to have a president na yung kanyang pagkakaintindi at pagkakaunawa sa mga issue ng edukasyon at ng workforce development ay napakalalim. No? And hindi lang malalim ang kanyang pag-unawa, pero pinopondohan pa rin niya. No? So he obviously understands it, but he also puts the funding that it requires. Malaking bagay po ngayon sa administrasyon na ito na nag-uusap-usap po ang education cluster natin. Kasama na rin po dyan ang DOLE, no? Ang DTI, ang DOST, no? Ang DepDev, kagaya ng nasabi mo. Para ngang masigurado natin that human development and productivity ay continuous pong nag-i-improve. Kaugnay naman po ng pagpapalawak ng serbisyo ng TESDA, anong mga pangunahing programa naman natin para matulungan ang ating mga estudyante sa pagtahak ng career na makakuha ng dekalidad na trabaho, Sec? Actually, what we have now is, kagaya rin na nasabi ni Pangulo BBM, unti-unti ho nating ini-embed ang TechVoc sa senior high school. At meron ho tayong free assessment ngayon, no, para ang senior high school graduate po ng TVL track, ng Technology, Livelihood and Vocational track, or Tech Pro, ang bagong tawag ni Sec Sunny, no, ay makakaroon po ng kanilang NCs. At the same time, ang gusto ho natin ay may seamless pathway po tayo na pwede ho kayong mag-NC ng TESDA at magtrabaho ng konti and learn while you work. At hindi ho sarado sa inyo ang CHED, no? Or ang higher education kung gusto ninyong umangat palalo ang inyong kaalaman. So, DepEd, TESDA, and CHED are coordinating to make sure na meron ho tayong seamless pathway at career progression para ang mga estudyante ay mabigyan ng mas maraming opportunities and options, no? Magtrabaho, mag-aral, magtrabaho ulit, magbalik-aral ulit, no? So that gaya ng sinasabi ni Sec RC, lalong maging productive po at more skilled ang ating workforce. Alam mo, dapat para sa atin, kasama din yung TESDA kasi lalo na sa DICT at sa CICC, yung mga upskilling, kailangan din ho yan eh, no? Yung parang continuous education, continuous training. No? Opo. Sec, pagdating po doon sa assessment ng mga estudyante, paano po ba pinapalakas ng TESDA yung pag-issue ng certification para sa kanilang skills? No, so we have been assessing and training as well DepEd teachers to become both trainers ng TESDA kasi iba ho ang training ng TESDA, iba po ang training ng DepEd, no, ng CHED, ng education pathway. Unique po talaga kasi ang TechVoc in terms of the type of training that they conduct. So marami ho tayong mga teachers na tinitrain. Marami rin ho tayong teachers na sinicertify na ginagawang assessors, which is the other pagkukulang. No? So we have been able to assess around 175,000 no? Senior high school graduates from 2024-2025. And of them, mga nasa 86% ata ang employment rate ng TESDA graduates in 2024. No? So we're assuming and we're hoping na itong mga kababagong na-assess, no, ng senior high school this school year, this 2025, ay ganun din, at least makaroon sila ng 86%. No? Ang passing naman natin, certification is at around 90%, I think, of the senior high school students that were actually assessed
were certified. Galing yun. Follow up lang, Jose, gano'n naman karami yung mga estudyante natin na bigyan ng national certification para naman makatulong sa kanila, makahanap ng trabaho? So, mga 150,000, I think, of the 170 students, no? Were 145,000, sorry. 145,000 were certified of the 170,000. Malaki rin pala eh. Ang dami ring Oo. na-improve. Pero sa pag-usapan naman natin yung test na best o yung inyong 8-point agenda para sa pagpapalakas ng TVET. Ano po ba yung steps na ginagawa para ma-enrich o mapalakas yung employability ng TVET graduates? So part of the 8-point agenda is really to ensure that we have greater flexibility, no? In the ways we offer the programs and the training of TESDA. Kasi sa totoo lang, sa bilis po ng pagbabago sa world of work, no, we need more flexible and adaptable, agile, no, training systems. So we are launching, or have launched rather, the micro-credentialing system. Kung saan po pwedeng maging 1 linggo, 2 linggo, magkakaroon ka na ng unit of competency, masa-certify na ang competency mo, at lahat mo ng micro-credentials ay pwede pong i-embed towards an NC, no, para mabilis po ang pag-aaral, no, ng ating mga estudyante, ang ating mga learners. At the same time, meron ho tayong tinatawag na enterprise-based education and training na nilagdaan ho ni Pangulong BBM last year, no, in November. Niro-roll out ho natin at ini-implement itong taon na ito, where industry itself tells TESDA what kind of training they need. Yeah. No, para po yung job skills mismatch ay matugunan. And we can create programs specific to the enterprise. No, magkakaroon po ng apprenticeship, magkakaroon po ng upskilling, para kung ano man yung skills na kulang ng ating learner na hinahanap po ng industriya, mabilis po nating matugunan. So, in line with that, Sec, kamusta naman yung pagkikipagtulungan natin doon sa industry, whether it's government or the private sector, para ma-align naman ho yung mga training nyo doon sa market, sa labor market natin? So, ang ano niyan is, ang nire-review ho palagi, regular naman ang review ng mga training ng TESDA to see if it's still appropriate, no, for the needs it's supposed to address. But at the same time, pinalalago ho natin, as I said, yung enterprise-based training at ang ating mga micro-credentials. Pero meron din ho tayong convergence with DOLE, no, with their PESOs, with the public employment service offices. Yung kanila pong PhilJobsNet ay ating ikino-connect sa eGov app po ng DICT. Nandyan na po ang PhilJobsNet, nandyan na rin po ang TESDA. Kung hahanapin ho ninyo sa eGov app, no, nandyan na po ang TESDA kung saan makikita natin ang mga certifications, no, na kukuha ng isang TESDA learner. Magkatabi lang ho ata naman yan sa PhilJobsNet portal na nandun din po sa eGov. No? So I think the labor market intelligence, no, system is going to improve even more in the next few months dahil all of us are in the DICT eGov app. Oh, pressure. Laging na rin. Laging na rin. Doon sa eGov app, nandun nga yung may portal sa for jobs. Yes. So doon ma-access Pati yung certification, apparently, nandun sa eGov app natin. Meron na rin po. Oo. Makikita, nakalink yung TESDA and other agencies. Opo. Pero, Sec, ano po ba yung steps na ginagawa ng TESDA para maging global competitive ang TVET graduates? Madami yan, no? One is obviously we review our competency standards and make sure that they are appropriate, no, to the global requirements. The second is actually lagi ho kaming sumasali sa mga world skills. Sa totoo lang, World Skills ASEAN 2025 will be here in Manila. TESDA po is the host for ASEAN. It will be August 26 to 29, no, sa World Trade Center po.
where in fact Filipino competitors in 32 skills domains will be competing against 10 ASEAN country delegates and competitors. So, ongoing din po ang ating conversation with various institutions and governments, no? Public and private institutions globally, to make sure na ang ating training at ang NC na binibigay natin is appropriate din ho sa trabaho and expectations. Sa totoo lang, 40% of TVET students are actually college graduates who have come back to TESDA in order to get their certification, primarily because yun ho ang hinahanap overseas. Yun nga ho eh. So, speaking of eGov app kanina and global competitive test ngayon ho, paano naman po tinitiyak ng TESDA na makakasabay ho sa teknolohiya o digitalization ang programa on skills training po, Sec? So, meron kaming tinatawag na TESDA online, no? TESDA online platform. It's e-TESDA, no? Kung saan po gumagawa ang TESDA ng MOOCs, no? Ng Massive Open Online Courses. Link po to dun sa training regulation na meron ng TESDA. So, these are free. You just, you register, you get an account, at pwede nyo na pong i-access ang karamihan ng TESDA courses, no? Na meron kami. Meron din ho kaming mga convergence. No, we are in the middle of doing a convergence with the DICT ICT Academy. No? Na para po ang inyong cybersecurity, ang inyo pong AI training, no, ang data analytics, no, ay meron ding katuwang na TESDA training, no, na mabibigay. And we can jointly help disseminate that training. Lastly, internal naman talaga sa TESDA, we are in the middle of a digital transition. We are cleaning up our databases and our processes so that they become quicker, faster, more agile, no, and digital. We will soon launch, as part of what was in the eGov platform now, the Skills Passport. So ang sa ngayon, ang nasa eGov is the parang resume pa lang. But slowly po, dadagdagan yan para maging completely functional hanggang trabaho sana may API tayo with DOLE. And lastly, meron din ho kaming AI course builder, no, para yung pag-design po ng training regulations, ang pag-design po ng assessment tools, ay may AI na ho kaming tutulong sa amin para siguro kalahati na lang ang time that it takes, no, or even less to generate the kind of training plans and designs that TESDA has been trying to push all this time. Daming plugging sa DICT, no? Shout out, Sec A, siguro before we end, your message na lang to the public and siguro invitation din for them to make use of what TESDA has to offer. Sure. First, my message sana is that everybody visits, no, and goes to see the World Skills ASEAN 2025 and cheer on our competitors in the different skills domains, no. Pero ang message sana is ating mga kababayan sa bagong Pilipinas, no, lahat ng inyong hangarin, inyong pangarap ay dapat bigyan ng paraan para meron kayong kakayahan, no, na iangat ang inyong sarili, ang inyong pamilya at ang ating bayan. Maraming salamat to sa inyong oras. Secretary Kiko Benitez po ng TESDA, Director General ho ng TESDA. Maraming salamat po, Sec. Thank you. Thank you po.